What's up guys, this is Koro. Welcome to my channel. Nag-share ako ng opinions ko, experiences at iba pa na related sa crypto, NFT or Web3 projects. I'm a part of Marites Gaming Guild and Zen Talpakan Guild, mga community na tumutulong para ma-educate ang mga tao about crypto and investing. Hindi kami mga financial advisors at nandito lang kami para tumulong sa inyo. Mandatory pa din na you do your own diligence. So without further ado, let's dive right in. Hello guys, welcome back dito sa channel natin. Karo nga pala. And for today, yung video natin is all about play to earn. So hindi tayo sa airdrop ngayon, no? So play to earn na pag-uusapan natin is si Universe Wars. As you can see, ito yung white paper ni Universe Wars and umpisahan natin siya sa pag-discuss itong mga important parts ng kanilang mismong white paper. So para sa first step, pagpunta mo sa kanilang website, mag-create ka ng account mo and magsiset ka ng password. Tapos pag set mo ng password, magde-deposit ka ng USDT and yung USDT gagamitin mo siya mismo sa game kasi kailangan ng game ng USDT pag mag-mint ka and kapag magbabattle ka ng mga monsters. So once nakapag-mint ka na ng warbot mo or yung mismong NFT nila, no, may mga stats siya and as you can see meron ditong mining days tsaka battle days. So yung mining days, ito yung days kung ilang beses mo lang siya pwedeng ilagay sa mining or iwan sa mining. And for battle days, kung ilang battles yung kaya niyang gawin. Then as you can see dito, pwede mong reset yung mining days and battle days ng isang NFT. And nakadepende siya sa level ng mismong robot mo. So isa to sa mga way para magkaroon ng burning mechanism or token sink yung mismong project nila. Next is ito nga yung mismong NFT or yung warbots. As you can see, may iba't iba siyang mga rarity. Normal, crown, legendary, perfect warbot. For mining, meron silang 4 categories and as you can see, depende sa warbot kung saan siya pwedeng mentor na mining. For normal warbots, sa normal mining lang sila. Pero pwedeng pumasok si crown sa normal. Pero syempre, pag crown ka, mas recommended na dun ka sa evolved mining. So guys, yung NFT ni Universe Wars is limited lang. And para sa first phase nila is meron silang 5,000 NFTs. Ang presyo niya is 10 USDT per mint. So kapag naubos yung 5,000 NFTs, maglalabas sila ng phase 2 which is consisting of 10,000 NFTs and tumaas yung price niya to 15 USDT. So para naman sa referral code, sana gamitin nyo yung referral code ko if ever makita nyo to. Punta kayo sa settings, tapos lalagay nyo yung wallet address ko. Yung wallet address ko is ilalagay ko na lang or iwan ko na lang sa description. And then guys, meron silang PVP dito. So meron silang mga elements. And yung elements na to is very important siya when it comes to the PVP feature of Universe Wars. As you can see, nandito yung mga element, Ruby, Emerald, Aquamarine. And per element, meron siyang iba't ibang weaknesses and strengths. So for example, si Ruby, malakas siya kay Emerald ng 50% pero mahina siya ng 25% kay Aquamarine and mahina naman siya ng 10% kay Amethyst. And guys, yung NFT dito is pwede rin siyang i-level up gamit yung USDT na dinedeposit natin. So for level 1, wala siyang cost, no, and success niya is 100% kasi level 1 lahat ng bots natin. So if gusto niyo siyang gawing level 2, for example ito, may bayad siya na 15 USDT and ang success rate niya is 95%. So yung attacks na nakalagay dito guys is for the monster battle. So for level 1, pwede ka lang is 2 attacks. So pagdating mo ng level 3, pwede ka lang umatake ng 3 times per day. And pataas yan ng pataas hanggang 6 attacks per day sa level 10. So isa pang burning mechanism or token sink ni Universe Wars is itong Fusion. So set to debut to in phase 2. So hindi pa to naka-release ngayon yung feature na to, pero I think naka-ready na to kasi nilagay nila dito yung mismong feature na to. So as you can see, yung bayad niya is nag-iiba rin depende dun sa rarity ng mismong robots. Next is yung marketplace nila. Meron silang sariling marketplace na ipapakita ko sa inyo mamaya. And kapag nagte-trade tayo sa mismong marketplace nila, meron siyang 5% fee. And makikita nyo dito, meron silang rules when it comes to their marketplace. So if yung warbot mo is tired siya or nagamit mo na siya for mining today, hindi mo siya pwedeng i-list sa kanilang market. And yung isa pa dito is kapag nagamit mo siya sa battle monster which is exhausted na yung attack niya, hindi mo rin siya pwedeng i-list sa kanilang marketplace. And guys, for the gameplay naman and PvE yung una nating di-discuss. So meron silang mining post, yung nabanggit ko nga kanina. So para tong staking. So iiwan mo yung mismong NFT mo or yung mismong robots mo. Next is yung monster battles. Ito yung parang palo gaming na nakasanayan natin. Meron din silang dungeons pero coming soon pa. I think meron ako nabasa dito na may items dito sa dungeons, no. Pwede mong ayusin yung equipment ng mismong robots mo. And lastly guys, for PvE, meron din silang deathmatch. So isa pang maganda dito kay Universe Wars is meron silang PvP. So players yung mga makakalaban mo dito. So dito pumapasok yung pagiging competitive ng mga players.
If natatandaan nyo, meron akong binanggit kanina na pwede ka magpa-level ng mismong mga robots mo. So malaki yung tulong nun guys if mataas yung rarity yung mismong robots mo and mataas pa yung level niya tapos ginamit mo siya sa PvP. So for their ROI guys, meron silang estimated na 30 to 60 days ROI. So range to, so medyo malaki yung gap niya, around 30 days yung range niya. And syempre nakadepende to kung anong robots yung mamimint mo. So for claiming naman ng mismong rewards, ang ginagamit nilang token is USDT under kay Binance Smart Chain. Tas ang kiklaim mo rin of course is USDT din. Pag mag-withdraw ka, meron siyang 5% fee. Pero kapag smaller transactions, meron silang base na fee na 3 USDT. For processing time naman ng withdrawals nila, maabot siya ng around 24 to 48 hours. So next is head over tayo dito sa Universe Wars website, which is ito nga, and as you can see naka-connect na ako and naka-register na ako, tapos naka-login na rin ako dito sa kanilang website. So pag click mo tong game info, makikita mo dito yung mga na-sold na mga robots or NFT dun sa market. And nakalagay dito guys kung ilan na yung na-deposit sa game. So nakalagay is 52,000 USDT, tapos ang na-withdraw pa lang is 4,500 or 4,600 USDT. So nasa pool meron pa tayong 47,000 USDT. So for minting guys, ito yung cost nila is 10 USDT lang. So medyo mura lang siya, no? And ito yung available, around 1,612 na lang. So kapag naubos to 1,612, yung susunod na lalabas nito is 15 USDT na. And guys, pag mag-mint kayo, pwede nyo rin lagay yung referral link ko dito, or I mean yung wallet ko dito sa mismong blank space na to. And guys, paalala ko lang kapag mag-mint kayo dito, hindi niya nababasa yung mismong balance mo sa wallet na USDT. Ang kailangan mo is i-deposit yung USDT mo papunta dito sa game nila. So once na nakapag-mint ka na, lalabas yung box dito sa baba mo and pwede mo siyang open. And after mo siya ma-open, pwede kang pumunta dito sa inventory and makikita mo yung mismong warbot mo. As you can see, meron ako isang warbot and medyo mababa yung star niya, 2 stars lang. So next is itong PvE nila. So pag click mo PvE, meron ditong mining, battle, and deathmatch. So for mining, ito yun 4 categories. So depende sa warbot mo kung ano siya. So sa akin normal siya. So dito lang siya pwedeng pumasok. As you can see, pag click ko tong normal mining, ayan, pwede kong ilagay mismong warbot ko. Pero pagka click ko tong evolved mining, which is crown warbots and above lang yung pwede, bawal akong umenter dito kasi yung warbots ko is normal lang. So next is itong battle, no guys. So for beginner, mas madali siyang manalo dito, pero mas mababa yung rewards. So intermediate, advanced, and expert, master, tapos legend. So pahirap na pahirap yung difficulty. Dito naman kahit normal ka, pwede kang pumasok dito. For example, click ko tong legend. As you can see, pwede kong gamitin itong si Wall-E kapag ka-attack ako sa legend. Pero syempre guys, malaki yung possibility na matalo ako dito. So for deathmatch naman, pwede ka mamili dito like available tournaments and makikita mo yung existing tournaments dito. Tapos makikita mo dito yung participants. For example, sa deathmatch 1 star, ang participants is 20. Kapag ka magta-try ka, may fee siya na 0.2 USDT. And kapag officially nag-enter ka na dito sa deathmatch 1 star na to, meron kayong reward pool na 5.6 USDT na mag-share kayo ng mga panalo. So guys, tandaan nyo, ang meaning nitong total pool is yung mismong total na pwedeng mapapanalunan ng mismong winners dito sa category na to. So as you can see, pag tumataas yung star is tumataas din syempre yung mismong total pool. And syempre nakadepende rin siya kung gaano kadami yung participants. Kung titignan nyo sa 5 star, meron lang 5 participants and ang total reward pool is 25 USDT. While dito sa 3 star, merong 42 participants which is mas madami. Ang reward pool dito is 35.4 USDT. So next is itong marketplace. If ever ayaw mo mag-mint, pwede ka namang bumili dito sa kanilang marketplace. And meron sila mga filter, pwede mo ayusin sa rarity, type, round, strength, pwede ka maglagay ng filter. And yun nga guys, aside from PvE, PvP, pwede ka mag-buy and sell dito para kumita ka ng mismong USDT. For example, kung swerte ka sa minting mo, either gamitin mo siya or pwede mong isell agad dito and hopefully may bumili. So next is ito yung rankings nila. So merong rankings yung mismo mga players dito. So you can see nandito yung username kasi pwede mo siyang iset dito sa settings. And nakalagay dito yung power. So as you can see, ito sa akin 344 lang yung power ko kasi isa lang yung bots ko. Isa lang yung warbot ko tapos 2 stars lang siya. And dito sa top 1, meron siyang 194 warbots. And ang total power niya is 71,000. So next is itong transaction, no. Kung gusto nyo i-track yung transaction nyo, kunyari nag-deposit kayo and withdraw, lalabas siya dito. So nakalagay dito if pending siya or successful na. And guys, kapag nag-withdraw kayo, for example, click natin itong withdraw, makikita nyo dito na pagka may pending withdrawal ka daw, hindi ka ulit pwede mag-process ng isa pa. So hintay mo mag-success muna yung nauna mong request. Tapos meron silang minimum withdrawal amount na 4 USDT. So last natin guys is ito, punta ka dito and then click mo tong settings. Pwede mong set yung username mo, tapos lagay mo dito sa referral wallet
wallet, kung okay lang sa inyo is lagyan nyo yung referral wallet ko. So paste mo dyan, tapos click mo yung update info. So iiwanan ko na lang sa description yung referral wallet ko if ever gusto nyo lagay. So makatulong siya sa akin, no? And guys, lastly, meron nga pala tayong giveaway. Hindi ka manalo ng Warbot dito. And ang gagawin mo lang is i-follow mo yung Twitter account nila. Tapos sasali ka sa socials nila like itong Discord and then yung Telegram group. So lahat naman na to is ilalagay ko yung link sa description. So para mas mapadali yung mismong pag-filter natin ng mga sasali sa giveaway natin dito sa YouTube, comment lang kayo ng kahit ano tapos isama niyo yung mismong wallet address nyo. Yung mga magiging winners natin, i-announce ko dito sa mismong Facebook page ko tsaka sa TikTok. And yun lang muna guys for Universe Wars, and sali kayo dito sa Discord kasi konti pa lang ata yung Pinoy dito. As you can see, pag napunta ka dito sa select your language, walang Philippine flag. So if ever dumami na yung Pinoy dito, try natin mag-request para doon tayo mag-usap-usap kung paano yung pwede nating strategy and kapag ka nagbabuy and sell tayo ng mismong mga NFTs. Paalala ko lang ulit guys, yung minting nila na 10 USDT na yung price, and kapag ka naubos ng 1,611, magiging 15 USDT na yung mismong minting price. If ever may questions kayo, suggestions, pwede kayo mag-leave ng comment sa ating comment section. Pwede rin kayo mag-message sa akin sa TikTok and sa Facebook.